sa presyo ng langis inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo. ...2026 proposed national budget itinakda sa 6.793 trillion pesos. Panukalang pambansang pondo sa susunod na taon, isusumite sa Kongreso sa darating na Agosto. National Police Commission magsasagawa ng investigasyon kaugnay sa umunoy mga pulis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Umano'y mastermind sa missing sabungeros, may sapat na pera para maimpluwensyahan ang judiciary. Binabantayan low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nanatiling mababa ang tsansa na maging isang bagyo ayon sa Pag-asa. White House nilinaw na wala pang detalye sa umunoy pagpupulong ng US at Iran. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 27, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Good news para sa mga motorista. Matapos ang ilang magkakasunod na linggo ng malakihang oil price hike, may inaasahan ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na oil trading sa international market, maaaring bumaba ng 1 peso and 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos ang kada litro ng diesel. Habang inaasahan din na magkakaroon ng piso hanggang piso at 40 sentimos na rollback sa kada litro ng gasolina at nasa 2 pisong bawas naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, pangunahing dahilan ng oil price rollback ay ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Dinalaw ng mga kinatawan ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Southern Israel na apektado ng pagsasara ng mga hotel sa Dead Sea dahil sa giyera. Pinuntahan ni Ambassador Eileen Mendiola ang ating mga kababayan na hotel workers doon para kumustahin ang kanilang mga pangangailangan. Inalam din ito ang ilang mahalagang impormasyon na kasama sa mga tatalakayin sa isaasagawang pagpupulong sa Israel Hotel Association. Binigyan naman ng DMW OWA team ng Embahada ang financial assistance at relief packages sa mga OFW. Sa ngayon ay patuloy ang Philippine Embassy sa pagdalaw sa mga Pilipino sa iba pang bahagi ng Israel upang mahatiran ng tulong. Makakatanggap ng buong suporta mula sa pamahalaan ng mga overseas Filipino workers na uuwi sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Bukod sa tig 75,000 pesos mula sa DMW Action Fund at OWA, makatatanggap din ang bawat repatriate ng libreng medical check-up, psychosocial counseling at livelihood assistance mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon kay DMW USEC Felicitas Bay, patuloy ang koordinasyon para sa pag-uwi ng mga OFW mula sa Israel at Iran. Daan-daan na rin ang nakatanggap ng tulong gaya ng food packs, welfare checks at cash aid sa mga apektado on-site. Inaasahan darating ngayong weekend ang nasa 20 pang OFW mula Israel at may panibagong batch din mula Iran ang makakauwi ngayong araw, June 27 sa pangunguna ng DFA. Umatras na ang mahigit 200 overseas Filipino workers o OFW sa Israel sa kanilang planong umuwi sa Pilipinas sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Migrant Workers, mas pinili ng mga OFW na manatili at magtrabaho doon matapos ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Kasabay ng paghinto ng pag-atake ng dalawang bansa
muling bumalik sa normal ang sitwasyon sa Israel, dahilan upang ipagpatuloy ng mga OFW ang kanilang kabuhayan sa kabila ng naunang tensyon. Meron tayong mga kababayan na maaaring dahil din sa nabasa nila na full activity status or because of the ceasefire announcement, may mga kababayan tayo na they're having second thoughts na iiba or sabihin nating nagbabago na ang kanilang pagdedesisyon. So, mahigit 200, 202 to be exact in our figures, ay nag-aalangan pa. Naharang ng Bureau of Immigration ang 6 Pampilipina na sinasabing na-recruit para magtrabaho sa scam hub sa Cambodia. Base sa latest report ng Bureau of Immigration, ang mga biktima ay nagtangkang umalis noong June 20 sa Davao International Airport kung saan sasakay sana sila ng flight patungo ng Singapore. Lumalabas sa kanilang mga dokumento na magtuturista lamang sila sa Singapore, gayunman napag-alaman na sila pala ay illegal na na-recruit para magtrabaho sa scam hub sa Cambodia. Kwento ng mga biktima, sila ay na-recruit ng isa ring kapwang Pilipino na nakilala nila sa social media kung saan pinagbayad pa sila ng 50,000 pesos para sa kanilang pag-alis. Na-turn over na ang mga biktima sa Interagency Council Against Trafficking upang bigyan ng kaukulang assistance. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang pagre-release ng nasa 309 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng Child Development Center sa 103 mga barangay sa buong bansa. Ang naturang inisyatibo ay nakapaloob sa Local Government Support Fund sa ilalim ng 2025 National Budget. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong tugunan ang pangangailangan ng mga kabataan bago pa man sila pumasok sa mga paaralan. Ayon sa DBM, aabot sa nasa mahigit 300 low-income na mga LGU ang inaasahang magbebenepisyo sa proyekto. Itinakda na ng Development Budget Coordination Committee ang panukalang national budget para sa taong 2026. Batay sa inaprobahan ng DBCC, aabot sa 6.793 trillion pesos ang panukalang pondo para sa susunod na taon na 7.4% na mas mataas kumpara sa 6.326 trillion pesos na national budget ngayong 2025. Nakapaloob dito ang mga iba't ibang mga programa na popondohan ng pamahalaan gaya na lamang ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon, healthcare, workforce upskilling, infrastructure projects at iba pang social services. Target naman ng DBCC na maisumite sa Kongreso ang 2026 proposed national budget sa darating na Agosto. Suportado ng liderato ng Kamara ang pagbubukas sa publiko ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang pambansang pondo. Ito ay matapos maging kontrobersyal ang 2025 budget dahil sa sinasabing blank items sa BICAM report. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang panukalang paraan para maisapubliko ang bicameral deliberations ng proposed national budget? Ella, para matiyak na bukas sa publiko ang deliberasyon sa panukalang pambansang pondo, isinusulong ng liderato dito sa Kamara ang pag-live stream sa proseso ng Bicameral Conference Committee o BICAM. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, buo ang suporta nito sa panawagang pagkakaroon ng transparent budget process. Sa pamamagitan nga ito ng pagbubukas ng proseso sa publiko, tumutukoy ang bicameral deliberations sa pag-reconcile ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa conflicting o magkakaibang provision sa proposed national budget. Pahayag ng House Speaker, isusulong nito ang mas malawig na budget reform sa pagbukas ng 20th Congress sa Hulyo. Anya, mahalagang hakbang ito para
maibalik ang tiwala ng publiko at matiyak na para sa kapakanan ng taong bayan ang ipapasang national budget. Umigting ang mga panawagan na isapubliko ang BICAM deliberations sa proposed national budget. Ito ay matapos maging kontrobersyal ang blank items sa Bicameral Conference Committee report ng proposed 2025 national budget. Samantala, para naman sa 2026, nasa 6.793 trillion pesos ang national budget na pinapanukala ng Development Budget Coordination Committee. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Desidido ang gobyerno na isailalim sa Public-Private Partnership Scheme ang operasyon ng Light Rail Transit Line 2 at ang Metro Rail Transit Line 3. Ito ay upang mas maging maginhawa sa mga pasahero ang pagsakay sa tren. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Target ng Department of Transportation na masimulan na ang bidding sa Public-Private Partnership o PPP scheme para sa Light Rail Transit o LRT Line 2 ngayong taon. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ito ang long-term solution ng pamahalaan sa LRT 2 gayon din sa Metro Rail Transit o MRT 3. Ito ay upang mas maging maganda ang serbisyo ng mga tren sa mga commuter. Ang pangmatagagang solusyon talaga dito ay dapat i-PPP na itong mga sistemang ito, no? Kagaya ng LRT2 at MRT3. Yun talaga ang pangmatagagang solusyon. Dahil habang ang gobyerno ang nag-ooperate nito, limitado tayo ng budget, limitado din tayo ng ating mga procurement rules. Ibig sabihin niyan, hindi ganun kabilis ang ability natin na mag-ayos nitong mga sistemang ito. Kaya yun talaga ang ultimate solution. Noong Miyerkules, nagkaroon ng problema ang LRT2 dahilan upang may stranded ang maraming pasahero. Ayon sa kalihim, hindi na rin maiiwasan ang problema sa nasabing linya ng tren dahil na rin sa kalumaan. Alam niyo po, napakaluma na po ng mga sistema dito. Kaya minsan po talaga meron tayong mga hindi maiiwasang aberya. Kahapon po ay nagkaroon ng problema sa kuryente at mga 5 oras bago ito naayos. Kaya ang ginawa po nating mabilis ay unang-una nagpadala po tayo ng mga bus at van para isakay ang ating mga kababayang na stranded dito sa segment ng LRT2 na to mula Antipolo hanggang Cubao. Hininga ng tulong ng DOTR ang Asian Development Bank sa PPP ng MRT3, samantalang ang World Bank's International Finance Corporation naman ang para sa privatization ng LRT2. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapataw ng Civil Aeronautics Board ng 6 na milyong pisong multa sa flight booking platform na AirAsia Move dahil sa monoy mapanlinlang at labis na singil sa pamasahe. Umani ng batikos ang platform matapos ireklamo ni late Representative Richard Gomez ang halos 40,000 pesos na pamasahe mula Tacloban patungong Maynila, malayo sa 12,000 pesos na aktual na presyo nito sa Philippine Airlines. Bukod sa biyahen Tacloban, napaulat din ang paniningil ng AirAsia Move ng mahigit 40,000 pesos para naman sa biyahe patungong Siargao. Ayon sa CAB, bagamat iginiit ng AirAsia Move na technical glitch mula sa third-party suppliers ang sanhi ng issue, nalabag pa rin ito ang patakaran ng ahensya sa patas at malinaw na pamasahe. Binigyan din ng CAB na ang pagpapakita ng presyo na lampas sa itinakdang fare ceiling kahit hindi ito ma-book ay nagbibigay ng kalituhan sa publiko at lumalabag sa Air Passenger Bill of Rights. Pinuri ng DOTR ang mabilis na aksyon ng CAB at muling tiniyak ang suporta nito sa advokasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa abot kaya at makatarungang biyahe para sa bawat Pilipino. Muling iginiit ng Department of Education ang kanilang mahigpit na zero tolerance policy laban sa anumang uri ng katiwalian, partikular ito sa mga isyong may kinalaman sa mga posisyon sa loob ng ahensya. Ang detalye sa report ni Jed Neresina.
Mariing kinokondena ng Department of Education ang lahat ng uri ng katiwalian na mayroong kinalaman sa appointment, promotion at pagtatalaga ng posisyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na hindi niya pinahihintulutan ang nababalitang pay for position schemes o yung bentahan ng pwesto sa loob ng ahensya. Mahigpit aniya nilang ipinatutupad ang polisiyang zero tolerance laban sa anumang korupsyon, lalo na sa usaping ito. Ayon sa DepEd, kung mayroong pagbabago sa posisyon ng mga tauhan nila, ay dapat nakabase lang sa galing, kakayahan at kwalifikasyon ayon sa mga batas ng civil service at sa mga sinusunod na proseso. Kaya nagbabala si Secretary Angara, ang sino mang lumabag ay papanagutin nila sa batas at papatawan ng kaukulang parusa. Dagdag ng ahensya, ang ganitong gawain ay may katumbas na parusa sa ilalim ng batas, kasama na ang Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corruption Practices Act. Sigurado na magkakaroon sila ng mga parusang pang-administratibo, sibil at kriminal. Kaya hinihikayat ng DepEd ang sino mang nabiktima o nilapitan ng ganitong modus na i-report agad. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng ilang miyembro ng liderato sa Kamara na sa ngayon walang nakikitang matinding katunggali bilang House Speaker sa 20th Congress. Nasa 287 na rin ng mga kongresista ang nagpahayag ng suportang ipagpatuloy ni Speaker Martin Romualdez ang leadership nito hanggang sa susunod na Kongreso. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Higit pa sa kinakailangang suporta, mayroon ngayon si Speaker Martin Romualdez para maipagpatuloy ang liderato sa Kamara sa 20th Congress. Ayon kay House Assistant Majority Leader, Manila 1st District Representative Ernix Jonicio, 283 na sa 287 na mga nagpahayag ng suporta ang pumirma sa Manifesto of Support para kay Speaker Romualdez. Kaya nang tanungin kung may matindi bang katunggali si Speaker Romualdez sa pwesto, ang sagot nito, with the numbers that's presented in front of us, parang malabo, ma'am. I think the leadership of House Speaker kasi is supported really by the majority of the present and incoming members of the House. When it comes naman to contender, nasabi mo, anybody can actually run for the Speaker. But the question is whether that person or that Congress member has the number to secure the position. Iginagalang naman ng mga ito ang pahayag ng kapwa kongresistang si Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Duke Frasco. Ayon sa mambabatas, kung ngayon gaganapin ang eleksyon para sa House Speaker, ibibigay nito ang suporta kay Navotas City Representative Toby Chanco o kay Bacolod City Representative-elect Albi Benitez. Giit ni na Congressmen Adjong at Junicio, walang pamimilit para suportahan si Speaker Romualdez. Wala naman pong nagpupuwersa sa bawat isa sa amin na bumoto. Each vote, each decision by each House member is given weight and importance. Just to be exact, there's already 283 who signed the manifesto. So that's an overwhelming majority in the support of House Speaker Martin Romualdez. And only time will tell, but this manifesto shows a strong support that the leadership of Speaker Martin is supported by the majority of the House members and the incoming members for the 20th Congress. Hindi na pag-usapan ang issue ng speakership o impeachment ni Vice President Sara Duterte nang magsagawa ng fellowship dinner si Speaker Romualdez sa neophytes at returning lawmakers ng 20th Congress noong June 25, Miyerkules. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa agad maipoproklama si Mayor Marcelino Marcy Teodoro bilang nanalong kinatuwa ng unang distrito ng Marikina City. Ito ay sa kabila ng pagbaligtad sa desisyon pabor sa kanya ng Comelec Anbang kaugnay ng pagkansela ng kanyang kandidatura. Narito ang report ni Dante Amento. Sa botong 403 o 4 ang pabor, walang tutol at 3 naman ang walang partisipasyon.
Binaliktad ng Commission on Elections o COMELEC Anbank ang naunang desisyon ng kanilang First Division na nagkansila ng kandidatura ni Mayor Marcelino Marci Teodoro bilang kongresista sa unang distrito ng Marikina City. Bunsod ito ng umano'y material misrepresentation o pagsisinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Pinagbigyan ng Commission Anbank ang inihaing Consolidated Motion for Reconsideration ni Teodoro. Batay sa desisyon ng Anbank, hindi nagsinungaling si Teodoro sa kanyang COC pagdating sa kanyang rehistro bilang botante. Sa issue ng domicile o residency, hindi nito naiwala ang kanyang domicile of origin sa unang distrito bagamat may panahon na nagparehistro siya bilang botante sa 2nd District ng lungsod. Sa sinasabi ng COMELEC Anbank ngayon, ng 4, na meron na hindi naman daw siya stranger dyan sa mismong lugar. And therefore, alam niya ang kultura, alam niya kilala niya yung mga tao, kilala niya yung mga pag-uugali at mga problema. So long as meron ka pang intention laging bumalik at bumalik doon sa pinanggalingan mo, yung pa rin ang domicile of origin mo. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Teodoro sa desisyon ng COMELEC na nagpapatunay anyang tunay ang kanyang kandidatura. Ngunit sa kabila ng desisyon ng COMELEC, nilinaw ni Chairman George Erwin Garcia na hindi pa mapoproklama kaagad si Mayor Marci. Hihintayin pa niya ang 5 araw bago maging final and executory ang desisyon. Pagkatapos nito ay saka pa lamang papasok ang City Board of Canvassers ng Marikina para maiproklama si Teodoro kung walang restraining order mula sa Supreme Court. Sapagkat kakailanganin po yung 5 araw na hintayin ang pagiging executory ng aming desisyon. Sapagkat ang nakalagay po sa rules ng komisyon sa mga ganitong klaseng kaso ay nagiging executory siya 5 araw pagkatapos siyang mailabas. Una nang binatikos ni Senator Aquilino Coco Pimentel, isa sa mga petitioner, ang desisyon ng COMELEC. Tinawag niya itong mockery o pangungutya sa saligang batas. Dagdag pa nito, dudulog sila sa Korte Suprema upang iapila ang desisyon ng COMELEC Anbank. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May sapat na pera ang itinuturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero para impluensyahan ang judiciary. Ito ay batay sa napag-alamang impormasyon ni Justice Secretary Boying Remulla, kaya naman plano ng kalihim na makipag-usap kay Supreme Court Chief Justice Alexander Resmundo ukol dito. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Basta tandaan nyo, ang bigat ng kalaban dito kasi ang pera niya, nakakapasok yan hanggang even sa judiciary. Ganito inilarawan ni Justice Secretary Boying Remulla ang napag-alaman nilang impormasyon kaugnay sa itinuturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa kalihim, may sapat na pera ang sinasabing mastermind para impluensyahan ng judiciary o ang hudikatura. Kaugnay nito, plano ng Justice Secretary na kausapin si Supreme Court Chief Justice Alexander Resmundo hinggil sa umano'y sinasabing posibilidad na makapang-impluensya ang utak sa umano'y pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Reading ko yung kanyang in his own words, kaya natin niya kahit kahit Supreme Court no, kaya niya. Kaya sabi niya, kaya nakakausapin natin ng Chief Justice to tuloy. Hindi na pinangalanan pa ni Secretary Remulla ang umano'y mastermind na kanyang tinutukoy at naging matipid sa detalye ukol sa kakayahan nito na impluensyahan ang hudikatura. Samantala sa isang pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng Supreme Court na sa ngayon ay hindi pa sila makapagbibigay ng komento hinggil sa issue dahil hindi pa nila nakakausap ang kalihim ng Department of Justice. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng motu proprio investigation ng National Police Commission sa umano'y pagkakasangkot ng ilang pulis sa pagkawala ng ilang sabungero. Sa pahayag ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, hindi siya mangingiming alisin sa serbisyo kung totoong mayroong mga pulis na sangkot sa missing sabungero. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang detalye nitong isasagawang investigasyon ng NAPOLCOM sa sinasabing pagkakasangkot ng ilang pulis sa kaso ng mga missing sabungero?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ipinagutos na nga ni Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan sa Inspection Monitoring and Investigation Service ng National Police Commission ang pagsasagawa ng motu proprio investigation sa umano'y pagkakasangkot ng ilang pulis sa pagkawala ng nasa 100 sabungero. Ayon kay Attorney Calinisan, hindi sila manghihiming tanggalin sa serbisyo kung totoong mga pulis ang nakipagsabuatan para patayin ang mga ito at itapon sa Taal Lake. Nanawagan din si Calinisan sa complainant na maghain ng formal na reklamo sa Napolcom para mapabilis ang pagresolba sa kaso. Umapila din si Attorney Calinisan kay alias Totoy na magsumite ng kanyang affidavit sa Napolcom para umusad ang administrative investigation sa mga sinasabi nitong pulis na sangkot sa kaso. Sa bagong revelasyon ni alias Totoy, binanggit din ito na mayroong sikat na celebrity na kasama sa inner circle ng grupong sangkot sa pagkawala ng naturang mga sabungero. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Inaresto sa Daet, Camarines Norte ang isang Chinese national matapos madiskubreng gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan para makakuha ng mga dokumento at makapagtayo ng negosyo sa bansa. At para sa detalye may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, paano natunton ng mga otoridad yung Chinese national? Ella, basa na rin ito doon sa mga available documents na itong dayuhan sa Bureau of Immigration. Kaya nagsagawa ng multiple investigation at surveillance ang mga otoridad sa kanya. Sa bisa ng mission order, inaresto ng Bureau of Immigration, PNP, AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission si Shi Huho sa loob mismo ng kanyang opisina sa New One Department Store, Binsons Avenue, Daet, Camarines Norte. Nahuli ang banyaga dahil sa identity fraud, misrepresentation at illegal business operations. Nadiskubring gumagamit siya ng peking dokumento sa ilalim ng alias Edison Verano Go upang makakuha ng government-issued IDs at permits. Kabilang na ang PSA certificate, BIR-TIN, PhilHealth ID, driver's license, police clearance at maging ng license to own and possess firearms. Nasamsam din ang isang baril na CZ Shadow 2 na rehistrado gamit ang kanyang peking pangalan hanggang November 3, 2034. Unang pumasok si Wu sa bansa bilang turista noong 2007 at kalaunay nakakuha ng Special Residence Retirees Visa. Upang makaiwas sa mga legal na limitasyon, pinalabas umano niyang nakapangalan sa ibang mga pangalan ang kanyang mga department store. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, malinaw na sinasamantala ng sospek ang proseso ng gobyerno upang makapagtago at makapagnegosyo sa bansa. Kasalukuyan ngang nasa kustodiya ng PAOK ngayon sa Pasay City ang sospek habang patuloy ang investigasyon para matukoy kung may lokal o banyagang kasabwat. Samantala, Ella, sa isang hiwalay na operasyon sa Parañaque City, 9 na Korean national ang naaresto dahil sa umano'y pagkakasangkot sa isang online loan fraud scheme. Target ng operasyon ang 2 dayuhang pugante, ngunit nadiskubre rin ang iba pang Koreano na aktibong nagpapatakbo ng scam platform gamit ang mga pre-written script para sa peking online lending. Nasa kustodiya ngayon ng NBI, Organized and Transnational Crime Division, ang mga naaresto at ililipat sa BI Warden Facility matapos ang mga documentation. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagbabala ang Philippine Statistics Authority o PSA laban sa mga peking job recruitment posts sa social media na nagpapanggap na opisyal ng ahensya. Ayon sa PSA, tanging sa kanilang opisyal na website at verified social media accounts ng kanilang central at field offices makikita ang mga lehitimong job vacancies. Ipinaalala rin ng PSA na libre ang pagsusumite at pagproseso ng aplikasyon alinsunod sa patakaran ng Civil Service Commission. Hinihikayat ang publiko na i-report agad
ang mga kahina-hinalang job offers sa info@psa.gov.ph. Inalis na ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division ang suspension order sa proclamation ni Benguet Lone District Representative-elect Eric Yap. Inatasan na din ng COMELEC ang Provincial Board of Canvassers ng Benguet na iproklama si Yap. Nauna nang sinuspinde ng COMELEC ang proklamasyon ni Yap dahil sa kaso nito na may kaugnayan sa material misrepresentation o pagsisinungaling umano sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Inakusahan si Yap na Chinese citizen dahil ang mga magulang nito ay Chinese. Formal nang sinimula ng Philippine General Hospital o PGH ang konstruksyon ng 16 na palapag na Pediatric and Adult Specialty Center para mas mapalawak pa ang serbisyong medikal sa publiko. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legaspi, maglalaman ito ng 450 kama, makabagong emergency at operating rooms para sa bata, ICU at outpatient clinics. Kasama rin sa pasilidad ang pinalawak na dietary department, dormitoryo, kainan at isang convention center na kayang maglaman ng 300 audiences. Inaasahang matatapos ang unang yugto ng proyekto sa taong 2027 na may pondong 675.5 million pesos. Na-turn over na ng Department of Social Welfare and Development ang mga electric bus para sa mga persons with disability sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya. At para sa karagdagang detalye, mag-report si Jed Naresina live. Jed, ilang e-buses ang i-turn over ng DSWD para sa mga PWD member ng Sustainable Livelihood Program? Magandang tanghali, Ella. 20 electric buses ang na-turn over ngayong araw ng DSWD sa mga association na binubuo ng mga person with disability. Bahagi ng Persons with Disability Electric Transportation Service Project ng Department of Social Welfare and Development at alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang pansin ang kapakanan ng mga PWD sa bansa na i-turn over ngayong araw ang mga electric buses para sa kapakanan ng mga vulnerable, pangunahin na ang mga PWD organization. Ang bawat electric bus ay pamamahalaan ng mga miyembro ng SLT associations na binubuo ng mga taong may kapansanan mula sa 10 lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Naglulunsad tayo ng mga ganitong klaseng sasakyan na PWD-friendly. May rampa, may CCTV, may malalaking spasyo para sa kanilang mga wheelchair. Safe space para sa public transport ng mga PWD. Dagdag pa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakikipag-ugnayan o makikipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Transportation upang ilapit ang kanilang mga proponent gaya ng nasabing e-buses upang maisulong ito bilang public transportation. Sa kasalukuyan, corporate shuttle ang mga naturang bus na sumusundo sa mga PWD na nagtatrabaho sa rutang BGC. Ella, dagdag din ni Secretary Gatchalian kanina na bukod nga sa pagiging corporate shuttle nito, ay tinitingnan nila na madagdagan pa yung mga ruta ng mga nasabing e-buses para mas maraming maging available na PWD-friendly buses dito sa mga lungsod sa Metro Manila. Ayan mo ng update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Sa kabila ng maaraw na panahon kahapon, nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Malabon City dahil sa high tide at sirang Malabon Navotas Navigational Gate. Ayon kay City Engineer Leandro Serrano III, dahil mas mababa sa sea level ang lungsod, hindi na kinakaya ng mga pumping station ang volume ng tubig tuwing high tide. Samantala, dahil inaasahan pa rin ang high tide ngayong araw, naglabas ng abiso ang ilang paaralan sa Malabon hinggil sa pansamantalang pagbabago sa class schedules ngayong Biyernes, June 27, 2025. Magsasagawa ng asynchronous learning o alternative delivery mode ang Tanyong Integrated School, De La Paz Elementary School, Malabon National High School,
Malabon Elementary School, Malabon City Science High School, Dampalit Integrated School, Tanyong National High School, Tanyong Elementary School, at Camus Integrated School. Nananatiling mababa ang tsansa na maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather State Bureau ng Pag-asa, as of 8 a.m., huling namataan ang LPA sa layong 1,710 kilometers silang ng Southeastern Luzon. Samantala, patuloy namang makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan ang western section ng Central at Southern Luzon. Gayon din ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil pa rin sa epekto ng habagat. Na-recover na ang mga labi ng 3 small-scale miner na nasawi matapos pumasok sa isang tunnel sa Quezon, Nueva Vizcaya. Isang volunteer rescuer din ang nasawi matapos magtangkang sagipin ang na-trap ng mga minero. Narito ang report ni Grace Doctolero. Hindi na naabot ang buhay ng mga rescuer ang 3 small-scale miner na natrap sa isang tunnel sa Sitio Balcony, Barangay Ronrono, Quezon, Nueva Vizcaya. Pawang taga-Barangay Ronrono ang nasawing mga minero na pumasok sa tunnel gabi nitong nakarang Lunes, June 23. Ayon kay Police Major Santi Ventura, ang Chief of Police ng Quezon Police Station, hating gabi hanggang madaling araw kahapon, na-recover ang bangkay ng mga biktima mula sa 700 hanggang 800 metrong haba ng tunnel. As of now, ma'am, na-retrieve na po lahat ng mga katawan. So, yung originally, yung 5 katawan na nakita nung doon sa loob ng tunnel, 3 po doon is namatay. Yung unang 2 po na retrieve is buhay po yon. Nasawi rin ang isa sa mga volunteer rescuer na voluntaryong pumasok sa tunnel kasama ang kanyang kaibigan noong Martes ng gabi. Binawian ito ng buhay matapos mailabas mula sa tunnel. Unfortunately, natrap na rin po sila dun sa loob. Dahil na rin po dun sa kakulangan na rin ng oxygen at meron din pong masangsang na amoy din doon sa loob, allegedly, sabi ng mga rescuers na nakakaamoy sila ng masangsang na amoy doon sa loob. That's why nahihirapan po silang huminga at nawawalan po ng malay. So doon sa 2 yun po, ma'am, namatay po yung isa doon sa 2 rescuers na trap. Yung isa po, na-retrieve naman po ng buhay. So overall po, 4 po yung namatay, 3 po yung survivors natin. Matagumpay naman na na-recover ng buhay mula sa tunnel ang 2 minero na sina Alfred Dolnuan at Joval Bantian noong Martes, June 24, 2025. Sila ay kasama ni na Segundo, Indopia at Lapihon na pumasok sa Ronrono Tunnel noong Lunes. Ayon pa kay Police Major Ventura, kawalan ng sapat na oxygen ang sanhi ng pagkahilo at pagkawala ng malay ng mga minero kung kaya't hindi na sila nakalabas sa nasabing tunnel. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic sa Lipas City, Batangas. Ang Valor Clinic ay isang inisyatibo ng Department of National Defense, Veterans Memorial Medical Center at Philippine Air Force upang mapalawig ang serbisyong medikal ng mga benepisyaryo. Bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na mas maging maayos ang healthcare services sa Filipino War veterans, retirees ng Armed Forces of the Philippines at kanilang dependents. Ayon sa Malacanang, pinatitiyak ng Pangulo sa Budget Department na magkaroon ng sapat na pondo upang makapagtayo ng Valor Clinic sa iba pang lugar. Nilinaw ng White House na wala pang nakatakdang pagpupulong sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Taliwas ito sa pahayag ni US President Donald Trump na mag-uusap umano ang 2 bansa sa susunod na linggo matapos ang 12-day war sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt,
Bagaman walang final schedule, nagpapatuloy ang komunikasyon sa Iran sa pamamagitan ng mga tagapamagitan gaya ng Qatar. Giit ng administrasyon, nananatili ang focus ng US sa diplomasya at kapayapaan, partikular sa layuning mahikayat ang Iran na sumang-ayon sa isang non-enrichment civil nuclear program. We don't have anything scheduled as of now, but I spoke to our Special Envoy Witkoff at length this morning, and I can assure all of you we continue to be in close communication with the Iranians and through our intermediaries as well, namely the Qataris, who have been an incredible ally and partner throughout this entire effort. Muling idideport ng Trump administration si Kilmar Abrego Garcia, ang El Salvadorian illegal immigrant na maling na-ideport ng pamahalaan noong unang bahagi ng taon. Dineport si Garcia sa kabila ng hold order ng isang federal court ay nakinalaunan ay inamin ng Immigration Department na pagkakamali nila. Ayon sa spokesperson ng Department of Homeland Security o DHS, hindi nila pakakawalan si Garcia sa kabila ng utos ng federal court dahil plano nila itong agarang ilipat sa Immigration Detention Facility upang harapin ang kasong smuggling at human trafficking. Pinangako ng Immigration Department na haharapin ni Garcia ang batas sa Amerika at makukulong ito kung mapapatunayang nagkasala at saka idideport muli sa isang third country. Na-download na ng mga otoridad sa India ang flight data at cockpit voice recorder mula sa bumagsak na Air India Boeing 787 Dreamliner na ikinasawi ng 200 at 60 noong June 12. Ayon sa Civil Aviation Ministry, layo ng pagsusuri na matukoy ang eksaktong dahilan ng trahedya. Kabilang sa tinitingnang sanhi ng insidente ay ang posibleng problema sa engine thrust at emergency power system ng eroplano. Kasama ang US National Transportation Safety Board, nagsasagawa na ng investigasyon ng India upang mapahusay pa ang kaligtasan sa himpapawid at maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kabilang ang Pilipinas sa mahigit 30 bansa na nagtampok na kani-kanyang produktong pagkain sa Taipei Food Expo. Sa pagbubukas pa lang ng annual food show, umabot sa nasa 1,700 ang mga food exhibitors. Narito ang report ni Paulo Dasal. Ng Philippine Pavilion ang mga produktong pagkain na gawa sa Pilipinas sa Taipei Food Expo na nagsimula noong June 25 sa Taipei Nanggang Exhibition Center. Kabilang ang mga snacks gaya ng banana at kamote chips, mushroom chips, pili nuts, tablea, kaping barako, kalamansi at buko juice sa mga pagkain at inuming itinampok sa food show. This is part of our continuing integrated trade promotion program being implemented under the DTI. And this time, we are working together with the DA, the Department of Agriculture. And we are really glad that we are presenting this as a country approach together with the private sector, with the PhilExport and PhilFoodEx. This is a very important event for our Filipino small, medium enterprise business people from the Philippines because we get to showcase our products that we all can be proud of. And with more than 170,000 Filipino workers here in Taiwan, students and other professionals. 14 na food exhibitor mula sa Pilipinas na karamihan ay kabilang sa mga small and medium enterprises ang nagkaroon ng pagkakataong ipakilala ang kanilang mga produkto at maghanap ng mga potential buyers. Sa unang araw pa lang ng exhibition ay tinatayang nasa 3,000 buyers mula sa 93 countries ang dumalo sa Food Expo. Umaasa ang pamahalaan ng Pilipinas at mga exhibitor na magiging pagkakataon ito upang mapakilala sa buong mundo ang pagiging world class ng produktong Pinoy. Dapat natin talagang ibandera sa ibang mga bansa
So, napaka world class. Ang ganda ng mga local produce natin, yung mismong raw materials. Sana ma-expand po yung market po namin. Sana po yung magugustuhan po nila ng items po natin. Bukod sa nasa 170 Pilipino na naghahanap buhay at nagtatrabaho sa Taiwan, kabilang din ang mga Taiwanese sa mga potential consumers ng produktong Pinoy. Ang Taipei Food Show 2025 ay tataghal hanggang araw ng bukas, June 28. Para sa mga foreign buyers at visitors na nais magpunta, maaaring mag-register online. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue, Taiwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 23 na nagsasabi, ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig, at ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig at dito sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend.